Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong tagapakinig at taga-suporta ng inyong YouTube channel. Ang kwentong aking ibabahagi ay nangyari taong 1981. 13 taong gulang pa lang ako nung mangyari sa akin ang kakaiba at nakakatakot na karanasang hinding-hindi ko po makakalimutan. Kabahagi ko po sa aking kwento si Mang Delfin. Siya po ang panday sa aming baryo. Malaki ang pasasalamat ko sa kanya dahil nalampasan ko ang panganib na hatid ng mga kampon ng kadiliman. Nangyari po ang simula ng kalbaryo ko nang matagpuan ko po ang balaraw na pag-aari ni Mang Delfin na siyang bumago sa takbo ng aking buhay. Bago ko nga po pala simulan ang aking kwento, ang pangalan at lugar na akin pong ginamit ay pawangkat ang isip ko lamang upang mapangalagaan ang kaligtasan ng baryong tunay na pinangyarihan ng aking istorya. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalan na Benok. At ito ang aking kwento. Saan ka na naman mapupunta, ha Benok? Sa bahay lang po ni Kuya Nestor, Tay. Ako wag mo kong pinaglololoko, ha? Nung isang araw na galing dito si Nestor, hinahanap ka. Ang paalam mo rin sa akin, pupunta ka sa bahay ni Nestor. Umamin ka na nga. Saan ka ba talaga nagpupunta, ha? Tay, sa bahay po talaga ni Kuya Nestor ako pupunta. Saan po ba ako pupunta ng ganitong oras ng umaga? Si Kuya Nestor lang naman po ang kaibigan ko. Umayos kang bata ka, ha? Wag na wag kong mababalitaan na pumupunta ka sa bahay ng panday na yon. Dahil kapag nalaman ko, ay nako, sinasabi ko talaga sa'yo. Dila mo lang ang walang latay. Naiintindihan mo ba? Tay naman bakit po ba ang init ng dugo niyo kay Mang Delfin? Wala naman po siyang ginagawang masama sa inyo, Huwag mo mabanggit-banggit ang pangalan ng taong yun, ha? Naririnig ko pa lang ang pangalan niya. Kumukulo na ang dugo ko. Sus, baka naman po naging karibal niyo lang po si Mang Delfin sa puso ni nanay. Kaya po kayo nagkakaganyan. Ba't ang batang ito? Gusto mo ba talagang tamaan, ha? Kasi naman po hindi ko po alam kung bakit po kumukulo ang dugo niyo kay Mang Delfin. Wala naman pong ginagawang masama sa inyo yung tao Ay nako, makaalis na nga. Hoy, teka. Ang mga biling ko, ha? Kapag nahuli kita nakikipag-usap sa panday na yon, humanda ka talaga sa akin, bata ka. Oo na po, aalis na po ako. Hala, sige na. Bumalik ka kagad, ha? Mabilis kong tinahak ang daan papunta sa bahay ni Kuya Nestor. Tumutulong ako sa kanya sa pagtitinda ng mga karne na kinatay naman ng matadero niyang lolo na si Lolo Estong. Ngunit dahilan ko lang yon. Ang totoo ay pupunta talaga ako sa bahay ni Mang Delfin. Siya talaga ang nagbibigay sa akin ng pera na akala naman ni tatay ay galing sa paglalako namin ni Kuya Nestor ng karne. Ngunit habang naglalakad ako, nakasalubong ko si Kuya Nestor. Edad 25 taong gulang na siya. Binata at masipag. May dala siyang 2 timba na may laman na karne ng baboy. Oh, ang aga mo yata, Beno ka. Alam mo naman di ba kuya, kung saan talaga ako pupunta? Pambihira ka naman Muntik na akong mahuli ni tatay sa pagpunta mo sa bahay noong nakaraang araw. Teka, bakit yata sa tono ng pananalita mo sinisisi mo ako? Hinanap lang naman kita noong nakaraang araw dahil pinapapunta ka ni Lolo Estong sa bahay. Yun na nga ang dahilan, kuya. Kaya muntik na akong mahuli ni tatay. Kasi yung sinabi ko sa kanya, sa bahay niyo ako pupunta. Tapos bigla kang susulpot sa bahay namin. Hahanapin mo lang pala ako. Ay nako, hindi ko nakasalanan yun Ang hirap kasi sa'yo. Nagsisinungaling ka.
Kaya yan, palagi ka na lang nag-aalala na baka mahuli ka ng tatay mo. Ewan ko sa'yo, bakit ba kasi hindi mo nalang aminin sa tatay mo nang hindi ka napatago na pumupunta sa bahay ni Mang Delpin? Ang labo naman yan, Kuya Nestor. Paano ko naman aaminin kay tatay ang mga pinagagawa mo? Sige nga. Marinig pa lang niya ang pangalan ni Mang Delpin. Kumukulo na raw ang dugo niya dahil sa galit. Ay siya nga pala, kuya. Maiba tayo ng usapan. Kapag nagkita kayo ni tatay, sabihin mo na lang, nasa bahay niyo ako, Ay nako, pambihira ka naman Ako na naman ang ginamit mong dahilan. Pinagsisinungaling mo ako dahil sa mga kalokohan mo. Itigil mo na to huli na to. Hindi na ako papayag sa susunod. Dahil kapag may nangyaring masama sa'yo, ako ang malalagot Naintindihan mo ba? Oo, kuya. Pasensya ka na. Hala, sige na. Kailangan ko nang umalis. Kailangan ko pandalhin to sa palengke. Sige, kuya. Salamat. Ingat ka. Abot tenga ang aking ngiti nang pumayag si Kuya Nestor. Hinatid ko muna siya ng tanaw bago ko nagpasyang maglakad. Pangarap ko talagang matuto sa pagpapanday ng iba't ibang klaseng patalim at sandata. Kaya kahit patago ay gumagawa ako ng paraan para makapunta sa pandayan ni Mang Delphin. Bukod pa ron, iba ang saya na nararamdaman ko sa tuwing pinapanood ko si Mang Delphin sa kanyang ginagawa. Maya-maya pa ay tinahak ko ang daan papunta sa Kakahuyan kung saan naroon ang pandayan ni Mang Delphin. Ayos! Mukhang nagsisimula na si Mang Delphin sa kanyang pagpapanday. Naririnig ko na ang ingay ng pagpukpok niya sa bakal. Inilinga ko muna ang aking paningin sa paligid bago ako tuluyang lumapit sa pandayan ni Mang Delphin. Pagbungad ko, nadatnan ko kagad siya roon. Pawisan ang kanyang muka dahil sa singaw mula sa init ng nagbabagang bakal. May nakasampay na panyo sa kanyang batok na paminsan-minsan ay ipinupunas niya sa kanyang pawis. Nang mapansin niya ako, tumigil siya sa kanyang ginagawa. Pagkatapos ay lumapit siya sa akin. Oh, Benok. Mukhang tinanghali ka yata ngayon Pasensya na po kayo, Mang Delphin. Tumakas pa po kasi ako kay tatay Hindi mo dapat tinatakasan si Karding. Hindi ka rin dapat nagsisinungaling sa kanya. Alam mo, Benok, baka yan pa maging dahilan ng ikakapahamak mo. Teka, bakit ka nga pala narito? Mang Delphin, gusto ko po talagang tumulong sa inyo Gusto ko pong matuto kung paano po magpanday. O sige, halika rito. Alalayan mo muna ako sa aking ginagawa at pag-aralan mo mabuti kung paano ako magpanday ng espada. Ito ang unang paraan para matuto ka. Dapat matyaga ka at handang magtiis sa mainit na singaw ng bakal. Ipinakita sa akin ni Mang Delphin kung paano ang magpanday ng itak. Kahit paulit-ulit ko na yung nakikita, hindi pa rin ako nagsasawa. Ilang linggo na rin ang lumipas. Magmula nang maging alalay ako ni Mang Delphin. Taga-abot ako ng mga bakal mula sa pugon. Halos magkulay kahil yun dahil sa matagal na pagkababad sa apoy. Kapag nailagay na yon sa sangkalan na bakal, sa kanya ihuhulma yon at wala nang tigil sa pagpukpok gamit ang maso hanggang sa mabuo na ang hugis ng itak. O sige, Benok, ikaw naman. Subukan mo magpanday. Talaga po? Ako naman po magpapanday. Tuturuan niyo po ako. Ano pa ba sa tingin mo ang ginagawa ko? Hindi ba't tinuturuan na kita? Sige po. Maraming salamat po, Mang Delphin. Hala, sige na. Gawin mo na. Maigpit dapat ang pagkakahawak mo sa pang-ipit ng bakal para hindi tumalsik. Pagkatapos, madiin naman ang pagpukpok mo sa bakal gamit itong maso.
Kailangan din ng malakas na puwersa. Sa una, sigurado magpapaltos ang palad mo dyan. Kaya dapat, kaya mong labanan ng sakit. Handa po talaga ako matuto, Mang Delfin. Kahit magkanda paltos-paltos pa po ang aking kamay. O sige, simulan mo na at panonoorin kita. Kapag nakabuo ka ng itak ngayon, bibigyan kita ng gantimpala. Ayos ba yun? Ayos na ayos po. Hindi mawala ang ngiti sa akin labi dahil sa mga sinabing yon ni Mang Delfin. Lalo na nang hawakan ko na ang maso. Maraming beses na tumatalsik talaga ang bakal at tinatamaan ako sa binti. Ngunit hindi ko yun iniinda dahil alam ko pinapanood ako ni Mang Delfin. Kaya naman, hindi ko na malaya ng oras. Halos hindi ako makapaniwalang makakagawa kagad ako ng itak. Lumapit sa akin si Mang Delfin at tinignan niya ang talim ng itak. Aba, mahusay ang pagkakagawa mo nito. Kahit may konting uka sa talim, masasabi kong madali ka natuto sa pagpapanday. Konting pagpapakinis pa ng talim nito, pwede na itong may benta. Talaga po, Mang Delfin? Oo, Benok. Walang halong biro. Alam mo ba, noong nagsisimula pa lamang ako sa pagpapanday, abay hindi ganito kaganda ang nagawa ko. Ilang buwan pa lumipas bago pa ako natuto sa pagpapanday. Napakasaya ko po, Mang Delfin. Hindi ko po akalain na magagawa ko po ng maayos ang itak. Basta't ipagpatuloy mo lamang ang pag-aaral sa pagpapanday. Baka dumating ang araw, mas mahusay ka pa sa akin. O bueno, Benok. Nagawa mo naman ang maayos ang paggawa ng itak. Eto, tanggapin mo ang bayad ko. Naku, wag na po, Mang Delfin. Sapat na po yung pinuri niyo po ang gawa ko. Hindi ba't pumayag ka naman kanina? Nabibigyan kita ng gantimpala. Kaya huwag ka nang mahiya. Para sa'yo talaga yan. Pero, hindi naman po ako nagpapabayad, Mang Delfin eh. Kailangan mo itong tanggapin para meron kang maipakikita kay Karding. Gusto mo bang magkaroon siya ng hinala na tinutulungan mo ko? Siyempre po, ayoko. Kung ganun, tanggapin mo na itong pera para naman may dadahilan ka sa kanya kapag uwi mo. Mang Delfin, bakit niyo po ba ako tinutulungan? Nakikita ko kasi ang sarili ko sa'yo nung kabataan ko. Alam mo, isa lang ang maipapayo ko sa'yo. Huwag kang magsisinungaling sa iyong ama kahit kailan. Lalo na ang tumakas at magpunta sa lugar na hindi niya alam. Baka mangyari sa'yo ang nangyari sa akin. Minsan na rin ako naging pasaway na kagaya mo. Kaya naman, namatay ang aking ama sa paghahanap niya sa akin. Bumakas ang lungkot sa mga mata ni Mang Delfin. Bigla naman akong nag-alala, kaya wala na akong nagawa kundi ang tanggapin ang pera na iniaabot niya sa akin. Mang Delfin, pwede po bang tanungin kung ano pong nangyari sa inyong ama? Sinalakay siya ng isang mabangis na nilalang habang hinahanap niya ako. Napatay ko nga sila, pero hindi na naibalik ang buhay ng aking ama. Iniwan ako ng aking pamilya at halos kasuklaman nila ako. Pinagsisiyan ko ang mga nangyari. Ngunit kagaya na sinabi ko, huli na ang lahat para magsisi. Kaya habang maaga pa, Benok, matuto kang magsabi ng totoo sa iyong ama nang hindi ka magaya sa akin. Nakakalungkot naman po pala ang naging buhay niyo, Mang Delfin. Tama ka. Malungkot ang nag-iisa. Walang karamay at mag-isang namumuhay. Kaya naman, ikinulong ko ang aking sarili sa pagpapanday ng mga itak para kahit papano ay makalimutan ko ang mga nangyari. Teka, siya nga pala. Maiwan muna kita rito. Kailangan ko pa kasing bumili ng mga bakal.
Baka dumating na yung kausap ko. Mabilis lang ako. Sige po. Teka, bago ka umalis, linisan mo muna itong pandayan ko ha. Sige po, Mang Delfin. Tumango si Mang Delfin bago siya umalis. Pagkatapos ay inilinga ko ang aking paningin sa paligid para maghanap ng basahan. Ngunit wala akong nakita. Kaya naisipan kong pumasok sa loob ng bahay ni Mang Delfin dahil katabi lang naman yon ng pandayan nito. Pagpasok ko, bumungad sa aking paningin ang loob ng bahay. Wow! Ang linis naman ng bahay ni Mang Delfin. Tsaka ang daming magagandang itak na nakasabit sa dingding na sawali. May mga nakadisplay din na pugot na bungo ng mga hayop. Napakaganda naman tignan ng pagkakaayos ng mga gamit niya. Teka, nasan kaya ang basahan niya? Sa aking paghanap, napako ang aking paningin sa kinaroroonan ng isang lumang baul. Napakunot ang noo ko nang makitang may basahan sa ibabaw nun. Lumapit ako sa kinaroroonan ng baul. Saka pinagmasdan ang itsura nito. Ano ba naman yan? Ang dami namang alikabok nitong baul na to. Para bang matagal nang hindi nalilinisan? Teka, ano kaya kung ito na muna ang linisin ko? Sayang naman kasi, maganda pa to eh. Kinuha ko ang basahan sa ibabaw ng baul. Inihipan ko yun, saka pinispisan ng aking kamay. Pagkatapos, ay sinimulan ko ng punasan ang baul. Binuksan ko yun para malinisan din ang mga gamit na nakatago roon. Ngunit natigilan ako nang makita ang laman ng baul. Walang ibang nakalagay sa loob, kundi ang isang pulang tela na nakabalot sa parang itak. Kinuha ko yun at tinanggal ang balot nun. Teka, kung di ako nagkakamali, balaraw to ah. Ang ganda naman nito. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng sandata. Ang ganda rin ng disenyo na nakaukit sa hawakan. Sinipat-sipat ko sa ere ang balaraw. Ngunit nagulat ako nang bigla kong maramdaman ang malakuryenteng gumapang sa aking kamay. Nabitiwan ko ang balaraw at napaupo ako sa sahig. Sakto naman ang pagpasok ni Mang Delfin. Nanlaki ang kanyang mga mata nang tumingin siya sa akin. Agad akong napatayo. Nag-alala ako dahil pinakialaman ko ang kanyang gamit. Mang Delfin, patawarin niyo po ako at pinakialaman ko po ang gamit niyo. Anong ginawa mo? Naganap lang po ako ng basahan na ipanlilinis ko po sana sa pandayan. Pero nakita ko po itong baul eh. Marumi na po kaya nilinisan ko. Hindi ko po sinasadya na hawakan po ang balaraw niyo. Pasensya na po talaga, Mang Delfin. Hindi na po mauulit. Hindi niya ako sinagot. Kaya mas lalo akong kinabahan. Lalo na nang nagmamadali siyang lumapit sa akin. Nagpalipat-lipat siya ng kanyang tingin sa balaraw at sa aking kamay. Nakaawang ang kanyang bibig at nanlalaki pa rin ang kanyang mga mata. Ayos lang po, Mang Delfin, na pagalitan niyo po ako. Patawarin niyo na po ako, Mang Delfin. Hindi yun ang inaalala ko, Benok. Ano po? Hindi po ba kayo galit na pinakialaman ko po ang gamit niyo? Hindi ako galit sa'yo, Benok. Hindi lang talaga ako makapaniwala kung paano mong nabuhat ang aking balaraw. Magaan naman po ang balaraw at saka maikli lang po. Ito nga po, oh, ang gaan-gaan lang. Mas lalong bumakas ang pag-aalala sa muka ni Mang Delfin. Naging balisa siya at panay ang sulyap sa akin. Benok, kakaiba sa lahat sa datang yan. Matagal na panahon na yan na nakatago dyan sa baul. At walang sino man ang nakakabuhat sa balaraw. Kaya nagtataka ko
kung paano mo ito nabuhat. Pero, bakit naman po, Mang Delfin? Akala ko po, simpleng balaraw lang po yan. Ang sino mong magtatangka na hawakan ito ay napapaso ang kamay at hindi nabubuhat. Kaya delikado ang ginawa mo. Hindi ko po kayo naiintindihan, Mang Delfin. Yumuko si Mang Delfin at hinawakan niya ako sa tigkabilaan kong balikat. Makinig kang mabuti sa akin, Benok. Ang balaraw na yan ay gawa pa sa bumagsak na bulalakaw. Matagal na panahon na lumipas nang magamit yan ng isang panday laban sa masasamang elemento. At ang pagkakabuhat mo sa sandatang yan ay nangangahulugan ng muling paggasik ng lagim ng mga aswang. Ano po, Mang Delfin? Aswang po. Siya nga, Benok. Mga aswang. Kung nabuhat mo ang balaraw nang hindi ka napapasok, nangangahulugan na ikaw ang tagapagmana nito. Pero, paano naman po yun nangyari? Isa lamang po akong ordinaryong bata. Dati ako mandirigmang kumakalaban sa mga aswang, Benok. Ang mga nangyari sa'yo ngayon ay palatandaan ng isang bagong tagapagmana ng balaraw laban sa kampon ng kadiliman. Muling sinulyapan ni Mang Delfin ang balaraw sa saig. Binitiwan niya ang aking balikat at tumingin sa akin ng mariin. Kung tama ang hinala ko, sige, hawakan mo ulit ang balaraw, Benok. Natatakot po ako, Mang Delfin eh. Nang hawakan ko po kasi ang balaraw kanina, para pong may kuryenteng dumaloy sa aking kamay. Huwag kang matakot. Gusto ko lang matiyak kung tama ba ang nakita ko kanina. Kung ikaw ba talaga ang bagong tagapagmana ng balaraw. Nag-alala akong lumapit sa kinaroroonan ng balaraw. Nanginginig ang aking kamay nang damputing ko yun. Nang mahawakan ko ang hawakan ng balaraw at nabuhat ko yun, biglang lumitaw ang nakakasilaw na liwanag, kasabay ng paghaba ng talim nito. Hindi ko na yon nabitiwan dahil wala ng sakit mula sa hawakan. Ang nararamdaman ko na lang ay ang malakas na enerhiya na bumabalot sa buo kong katawan. Nakangiting na pasulyap ako sa gawi ni Mang Delfin. Diyos ko, bigla akong kinilibutan sa ginawa mo, Benok. Ikaw nga ang sunod na tagapagmana ng balaraw. Mang Delfin, tignan nyo. Humaba rin po ang talim ng balaraw. Hindi lang yung Benok. Lumiwanag pa ang talim at nabuhat mo. Yan ang patunay na ikaw nga talaga ang bagong tagapangalaga ng balaraw na yan. Kaakibat nito ang isang matinding responsibilidad. Nang marinig ko ang sinabi ni Mang Delfin, binitiwan ko ang balaraw nang bumagsak yon sa saig. Nagbalik ito sa dating sukat. Ano pong responsibilidad yun, Mang Delfin? Kung may bagong tagapagmana sa sandata, nangangahulugan na nakabalik na si Lizardo. Bumalik na ang hari ng mga aswang. At yun ang responsibilidad na haharapin ng isang bagong tagapangalaga. Sino naman po si Lizardo? Isang makapangyarihang hari ng mga aswang na nagbenta ng kaluluwa sa hari ng dilim. At tanging ang balaraw lang na yan ang makakapatay sa kanya. Magmula ngayon, ikaw na ang mag-aalaga sa balaraw at haharap kay Lizardo. Ayoko po, Mang Delfin. Ayoko pong tanggapin ang pagiging isang tagapangalaga. Natatakot po ako. Benok, tutulungan naman kita, kaya huwag kang mag-alala. Ayoko po talaga, ayoko. Sige po, uwi na po ako. Hindi ko pinakinggan ang iba pang sasabihin ni Mang Delfin. Tumakbo na ako palabas ng bahay. Magulo ang isip ko nang tinahak ko ang daan papunta sa bahay. Pagdating ko sa bahay namin,
ay nadatnan ko naman si Lolo Estong. Kausap niya si tatay. Bigla kong kinabahan nang makita ang matanda. Dahil malalaman na ni tatay na nagsisinungaling ako sa kanya. Kaya nang makalapit ako sa kanila, ay magtatapat na sana ako. Pero naunang nagsalita si Lolo Estong. Oh, Bernok! Natapos mo na ba ang ipinagagawa ko, ha? Po, oo po, Lolo Estong. Tapos na po. Anak, ipagtimpla mo nga kami ni Tatay Estong ng kape. May kailangan lang kaming pag-usapan. Nagtataka akong pumasok sa loob ng aming kusina. Naramdaman ko, nahabol ang tingin ni Lolo Estong sa akin. Kaya naman, nang tignan ko siya, ay ngumiti siya at tumango. Naintindihan ko na kagad ang ibig niyang sabihin. Natimbirian na siya ni Kuya Nestor. Kaya naman, nakahinga ako ng maluwag. Nang matapos ako sa pagtitimpla, dinala ko ang kape kay Lolo Estong at narinig ko ang kanilang pinag-uusapan. Nag-aalala ko, Karding. Sa muling pagpapasabog ng minahan sa lupang akin sinasaka. Alam ko wala silang permit dyan. Malakas lang talaga ang loob nila dahil maimpluwensya ang kanilang padrino. Anong aksyon naman ang ginawa ni Kapitan sa reklamo niyo, Tatay Estong? Ay nako, maging si Kapitan yata ay mukhang nalagyan na rin ng pera sa kamay. Sukat ba namang sabihin sa akin na ang pakialaman ko raw ay ang pangangaso ko sa bundok at yun daw mismo ang totoong nakakapaminsala? Eh alam mo namang, Karding, di ba? Na matagal na akong tumigil sa pangangaso magmula na mangyari sa iyong ama ang trahedyang yun. Ayoko na pong pag-usapan pa tungkol sa bagay na yan. Kung balak niyo po na ipaalam sa kinauukulan ng hinaing niyo, tutulungan ko po kayo. Kung ganon, tutuloy na ako. Uubusin ko lang itong kape. Maraming salamat nga pala, Benok, sa kape. Walang anuman po, Lolo Estong. Pagkaubos ni Lolo Estong ng kanyang kape, ay biglang umalingaw-ngaw sa bundok ang sunod-sunod na putok ng dinamita. Natigilan si Lolo Estong at nag-aalala na napatingin sa gawi ni tatay. Talagang hindi sila tumitigil sa pagsira sa ating kalikasan. Ang dapat sa mga yan, isumbong na sa mga pulis. Mabibigo ka lamang, Kardeng. Bayad na nila mga pulis. Ay nako, makaalis na nga. At baka si Nestor makiusyoso na naman sa pagmimina. Baka pati siya ay madamay kung sakaling magkahulihan. Sige po, Tatay Estong. Mag-iingat po kayo. Nang makaalis na ang matanda, ay binalingan naman ako ni tatay. Seryoso ang kanyang tingin at sinuri niya ang aking muka. Bakit po, Tay? Kanina nang dumating ka, napansin ko na namumutla ang labi mo. Parang may kinatatakutan ka. Tumakbo po kasi ako, Tay. Nag-alala po ako kasi baka mapagalitan niyo po ako kapag hindi po kagad ako nakabalik. Ito nga po pala ang kinita ko kanina, Tay, habang kasama ko po si Kuya Nestor. Aba, malaki-laki ang pera mo ngayon, ha? Akala ko ba konti lang ang kinatay na baboy ni Tatay Estong? Nag-extra po kasi akong magbuhat ng mga isda sa iba pong nagtitinda. Tamang-tama ito, anak. Paubos na ang nabili kong bigas nung isang araw. Tay, ano pong sadya sa inyo ni Lolo Estong? Seryoso po kasi ang pinag-uusapan nyo. Yun ba? Nag-aalala si Tatay Estong na baka masira nila ang lumang sementeryo. Doon kasi nag-ooperate ang mga minero Matagal ng problema yun. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin sila napipigilan ng gobyerno. Bakit po kaya sa dinabi namin ng pagmiminahan ay sa lumang sementeryo pa po? Kawawa naman po mga nakalibing doon. Sinabi mo pa. Hala, sige na, pumasok ka na sa loob ng bahay. At ako naman magtutungo muna sa palengke para bumili na may ulam natin. Huwag ka nang aalis ng bahay, ha? At walang tao rito.
Opo, Tay. Masigla na umalis ang aking ama, papunta sa palengke. Naiwan akong mariin na pinakikinggan ang ingay ng pagpapasabog ng lupa sa bundok. Akma sanang papasok ako sa loob ng bahay nang bigla kong naramdaman ang mahigpit na kamay na kumapit sa aking braso. Nang lumingon ako, nakita ko si Kuya Nestor. Habol niya ang kanyang hininga at pawisan ang noo. Oh, Kuya, bakit? Halika, sumama ka sa akin. Samahan mo ako. Titignan natin ang mga nagmimina sa bundok. Pero Kuya, binilinan po ko ni Tatay na wag umalis eh. Pambihira ka naman, oo. Ganyan ka ba magbayad ng utang na loob, ha? Alalahanin mo na kinakasabot ko pa si Lolo para sa'yo. Kaya halika na. Natatakot lang kasi akong mag-isa eh. Ano ba kasi ang gagawin natin doon, Kuya? Ano pa? E di maghahanap ng ginto sa mga tira nila. Naku, Kuya, hindi talaga pwede. Papunta rin si Lolo Estong, hinahanap ka niya. Huwag kang mag-alala. Nakasalubong ko na si Lolo. Halika na, bilisan mo na. Habang nagpapahinga pa ang mga minero. Kuya, pag nanakaw ang gagawin natin na yun. Bakit? Nakaw rin naman ang ginagawa nila, di ba? Tara na, akulit naman ito, oh. Wala na akong nagawa nang hilahin ako ni Kuya Nestor papunta sa kinaroroonan ng minahan. Halos tumagal ng kalahating oras ang paglalakad namin bago namin narating ang kinaroroonan nun. Walang tao dahil nagpapahinga ang mga minero. Hindi binitiwan ni Kuya Nestor ang aking kamay hanggang sa pagpasok namin sa quarry. Kuya, huwag na tayong tumuloy. Natatakot ako eh. Sige, ganito na lang. Ako na lang ang papasok sa loob. May iwan ka naman rito sa labas. Ikaw ang titingin kapag may taong paparating. Kapag may nakita kang minero, gumawa ka kagad ng ingay. Ayos ba yun? Oo na, sige na. Bilisan mo na lang, Kuya. Baka malagot ako kay Tatay eh. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Mabilis na pumasok si Kuya Nestor sa loob ng minahan habang ako naman ay naiwan sa labas. Panay ang linga ko sa paligid dahil sa pag-aalala. Maya-maya pa ay nagulat ako sa galit na boses ni Lolo Estong mula sa aking likuran. Sinasabi ko na nga ba't dito kayo nagpunta? Lolo Estong, paano niyo po nalaman? Nakita ko kayong tumatakbo papunta rito. Lentik na batang yan. Ay, sinabihan ko na nga siyang huwag pumunta rito. Isinama ka pa sa kalokohan niya. Ay, nako. Tatamaan talaga siya sa akin. Napilitan lang po akong sumama sa kanya, Lolo. Alam ko. Dahil may utang na loob ka sa kanya. Kaya yun ang ginamit niyang dahilan para sumama ka. Hala, sige na. Makakauwi ka na. At ako na ang bahalang pumasok sa loob ng minahan. Tatamaan talaga sa akin ang batang yan. Agad na pumasok sa loob ng minahan si Lolo Estong para sunduin si Kuya Nestor. Kaya naman, hindi na ako nagdalawang isip at agad na akong bumalik sa bahay. Mabuti na lang at nang dumating ako ay wala pa si Tatay. Kaya naman nakahinga ako ng maluwag at nangihina na napaupo sa sahig ng balkonahe. Maya-maya pa ay biglang dumating si Tatay. May dala siyang gulay at prutas. Anak! Oh, eto na ako. Linisan mo mga gulay at magluluto na ako, ha? Sige po, Tay. Ay, Tay. Bakit nga pala po kayo natagalan? Mangyaring dumaan pa kasi ako sa barangay hall kay Kapitan. Ipagbibigay alam ko sana ang pagpapasabog ng dinamita sa kabundukan. Abay nadatnan ko, nakausap niya ang mga minero at kitang-kita ko na inaabot ng pinanser nila ang sobre kay Kapitan. Talagang makapal ang muka at sinusuhulan pa ako ng pera. Sukat ba naman na sabihin sa akin na wala raw ako nakita? Ano ko, bulag? Ay nako, nakakadismaya talaga. Matagal na po yata na ganun ang ginagawa ni Kapitan, Tay. Nangangahulugan po na may impluwensyang tao po talaga ang nagpapa-operate sa minahan. Nag-aalala ako na baka isang araw meron silang masira na isang bagay
na matagal nang nakatago sa lumang sementeryo. Tay, ano po bang ibig niyong sabihin? Basta anak, sige na. At kailangan ko na rin magpahinga. Napagod ako sa matagal na paglalakad kanina. Sumakit ang mga binti ko. Halata naman na umiiwas si tatay na pag-usapan ang tungkol sa lumang sementeryo. Kaya ng gabing yon ay hindi kagad ako dinalaw ng antok. Kinabukasan, muli akong bumalik sa pandayan ni Mang Delpin. Nagulat siya nang makita niya ako ron. Anong ginagawa mo rito? Pasensya na po, Mang Delpin. Sa inasal ko po kahapon. Wala yun. Hindi naman kita pipilitin kung ayaw mo. Mang Delpin, pwede pa rin po ba akong tumulong sa inyo rito? Oo naman. Tamang-tama lang ang pagpunta mo rito. Marami akong ipapagawa sa'yo. Magbubuhat tayo ng mga bakal para malinisan ko ng maayos ang aking pandayan. Sige po, Mang Delpin. Saan po tayo magsisimula? Itong mga itak, isalansan mo ng maayos. Pagtabi-tabihin mo ang magkakasukat. Saka mo linisin at hasain ng talim. Pagkatapos, ito namang maso ay dalhin mo sa labas ng bahay. Kailangan ko kasing ayusin ang palakol na gagamitin kong pansibak ng mga panggatong. Kahit nagtataka ko sa dami ng iniutos ni Mang Delpin sa akin, ay tuloy pa rin ako sa pagtulong sa kanya. Ni hindi namin pinag-uusapan ang tungkol sa kanyang balaraw. Lumipas ang oras nang hindi kami nag-uusap. Tuloy lang kami sa pagbubuhat ng mga bakal, maging ang mga kahoy na sisibakin. Nang hindi na ako nakatiis, nagtanong na ako. Mang Delpin, kanina pa ho tayo nagbubuhat ng mabibigat na bakal. Hindi ba kayo magpapanday ng itak? Hindi mo na, Benok. Gusto ko malinis ang pandayan ko para maginawa ang pagkilos ko sa loob. Bakit, Benok? Pagod ka na ba? Hindi naman po. Nagtataka lang po ako. Hala, sige na. Damputin mo na mga kahoy na sinibak ko. Magpalipas oras muna tayo, pampawala ng pagod. Marunong ka bang gumamit ng arnis? Arnis? Hindi po eh. Sige, isipin mo na lang na arnis ang hawak mong kahoy. Sige nga, atakihin mo nga ako ng palo. Kapag natalo mo ko, tuturuan ulit kita sa pagpapanday ng itak. O ano, ayos ba yun sa'yo? Sige po, ayos na ayos po yun sa akin. Nagsimula ang aming paglalaban, pero madalas niya akong tinatamaan ng kahoy sa puwet. Kaya napapaigtad ako dahil sa sakit. Nang mga sandaling yon, wala akong kaalam-alam na tinuturuan na pala ako ni Mang Delpin kung paanong makipaglaban. At dahil natutuwa ako sa ginagawa namin, nakipagsabayan ako sa kanya kahit hindi ako makatama. O ano, paano ba yan? Natalo kita. Kaya magbubuhat ka na ulit ng mga sinibak na kahoy at ng bakal. Ang daya naman. Akala ko pa naman matuturuan niyo na ako sa pagpapanday. Kaya sa susunod, Benok, galingan mo na para maturuan na kita. Iiling-iling na binuhat ko isa-isa ang mga sinibak niyang gatong. Nang matapos ako sa aking ginagawa, ay umuwi na kagad ako sa aming bahay. Halos tumagal ng 2 linggo ang pagpunta-punta ko sa pandayan. Tinuturuan naman niya ako sa pagpapanday, pero mas lamang ang pagbubuhat. Hanggang isang araw ay kinausap na ako ni Mang Delpin. Pasensya ka na, Benok, kung hindi ko ipinagtapat sa'yo ang buong katotohanan. Ano pong katotohanan, Mang Delpin? Matagal na kitang sinasanay ng palim. Alam mo ba na ang pagbubuhat mo sa mabibigat na bagay ay sinusukat nito ang iyong lakas. Pati na ang paggamit mo ng kahoy sa tuwing nagdidwelo tayo ay isang paraan kung paano humawak ng balaraw. Sa nakikita ko, malaki na ang iginaling mo. Teka,
Akala ko po ba hindi niyo po ako pipilitin. Bilang bagong tagapagmana, tungkulin mong harapin kung ano ang nakatakda para sa'yo. Hindi mo yung pwedeng baliwalain at iwasan. Kailangan mo tong harapin, Benok. Pero ang gusto ko lang naman po ay maging tagagawa ng sandata. Wala po akong alam pagdating po sa pakikipaglaban. Kaya nga tinuturuan kita, hindi ba? Kailangan mo magsanay upang maharap mo ang mga kalaban. Magtiwala ka sa akin, Benok. Hinding-hindi ka mapapahamak. Bakit niyo po ba ito ginagawa, Mang Delphin? Dahil nanganganib ang buhay mo. Papatayin nila ang bagong tagapagmana at mararamdaman nila yon kapag nakaharap ka nila. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, tatanggapin mo ang tungkulin na nakaatang sa balikat mo. Pero subok ko ng kakayahan ng balaraw, Benok. Dahil ako mismong gumamit nito. Inubos ko ang mga aswang. Napatay ko ang hari nila. At tumanggap ako ng papuri dahil doon. Itinuring nila ako na isang bayani. ang ibig niyo po bang sabihin? Sikat po kayo nun? Oo. Sikat ako, mandirigma. Ang astig naman nun, Mang Delphin. Parang gusto ko na rin po maging kagaya niyo Magiging kagaya kita kung tatanggapin mo ang iniaalok ko sa'yo. Hindi mo maaaring tanggihan ang misyon na nakaatang sa balikat mo, Benok. O ano? Handa ka na ba sa pagsisimula ng tunay nating pagsasanay? Sige po, Mang Delphin. Handa na po ako matuto sa inyo. Ang inaalala ko lang naman po ay si tatay. Medyo nakakalata na po siya. Lalo na po at matagal ko na rin pong hindi nakikita si Kuya Nestor. Siya po kasi ang kakampi ko kapag tumatakas po ako papunta rito Ang Nestor ba na kaibigan mo ay madalas na pumupunta rito para sunduin ka? Opo. Magmula po nang iwan ko siya sa minahan, hindi na po kami nagkita. Baka masama nga po ang loob niya sa akin dahil sa pangiiwan ko po sa kanya. Nahuli po kasi kami ni Lolo Estong. Sa tingin ko, pinagbawalan siyang lumabas ni Tatay Estong. Huwag mo na siyang alalahanin. Ang inaalala ko ay ang galit ng tatay mo. Naku, mahusay naman po kayo sa pakikipaglaban Kaya walang panama sa inyo si tatay. Loko ka talagang bata ka. Hala, sige na. Simulan na natin ang pagsasanay. Agad kaming naganda ng lugar na pagdadausan namin ng pagsasanay. Hawak ko ang balaraw at siya naman ay ang itak na pinanday ko nung nakaraang araw. Tumagal halos ng ilang araw ang aming pagsasanay bago ko natutunan ang tamang paggamit ng balaraw. Dahil nalibang kami, hindi namin namalayan na malapit na palang dumilim ang paligid. Kaya agad kong isinaoli sa kanya ang balaraw. Naku po, lagot na. Hindi ko na po napansin ang oras, Mang Delphin. Wala na po kung may dadaylan kay tatay nito. Kaya nga mas mabuting ipagtapat mo na sa kanya ang totoo. Hala, sige na. Makakauwi ka na. Sa susunod na araw na lang tayo magkita. Magpahinga ka muna sa pagsasanay. Dahil baka mapagalitan ka na ng iyong ama. Sige po, Mang Delphin. Pupunta na lang po ako rito kapag naayos ko na po ang problema ko kay tatay. Sige po. Pagkatapos ko magpaalam, ay agad akong naglakad pauwi sa bahay. Kaya lang, bigla akong nag-alala nang makita si tatay sa daan. Kasama siyang nakikiusyoso sa mga tao. Nagkakagulo ang mga ito at bakas sa kanilang muka ang pag-aalala. Mabilis akong lumapit sa kinaroroonan ng mga tao at tumambad sa aking paningin ang bangkay ng isang lalaking butas ang dibdib. Dilat ang kanyang mga mata, laylay ang dila at ang kanyang leeg ay kulay ube na parabang sinakal ng maigpit. Gaano nakatagal ang bangkay? Tanong ni tatay sa lalaking nag-aayos sa katawan ng bangkay para ilipat sa higaan na inuusong ng mga tanod. Sinabi nito na kagabi pa raw nila nakita ang katawan
Ngayon lang daw pinuntahan ng mga pulis dahil marami din daw ang namatay sa Karatig Baryo at kagaya rin daw ng itsura ng bangkay sa aming lugar. Bumundol ang aking kaba nang marinig ko yun at bigla kong naalala ang mga naikwento sa akin ni Mang Delfin. Kung ganun, totoong bumalik na nga si Lizardo. Diyos ko, hindi kaya ito na rin ang simula ng pag-aasik niya ng lagim? Bulong ko sa akin sarili nang lumingon ang aking ama at nakita niya ako. Biglang dumilim ang kanyang anyo at lumapit sa akin. Dala ng kanyang galit, mahigpit niyang hinawakan ang aking braso. Lintik ka bata ka! Saan ka ba nanggaling ha? Aray tay, aray ko po! Tay, nasasaktan po ako, bitiwan niyo po ang braso ko! Nagmasasaktan ka sa akin kapag hindi ka nagsabi sa akin na totoo. Saan ka nanggaling? Bakit ngayon ka lang umuwi? Kay Kuya Nestor po, tay! Sinungaling! Doon na nga ako nanggaling kanina eh. At 2 linggo nang may sakit si Nestor. At 2 linggo mo na rin ako niloloko. Halika, sumama ka sa akin sa bahay. Doon tayo mag-usap. Sa kabila ng nararamdaman kong sakit mula sa mahigpit na pagkakakapit ni tatay sa aking braso, mas nag-alala ko sa kalagayan ni Kuya Nestor. Kaya pala hindi ko na siya nakikita dahil may sakit siya. Pagkalipas ng ilang minuto naming paglalakad, pabalya kong itinulak ng aking ama. Dinuro niya ako habang nanginginig ang kanyang kamay. Ngayon, magtapat ka. Dahil kung hindi, makakatikim ka talaga sa akin. Tay, ano bang ginagawa niyo? Bakit niyo pa inuubad ang sinturon niyo? Kapag hindi mo sinagot ng tama ang itatanong ko sa'yo, matitikman mo ngayon ang galit ko. Ang ayoko sa lahat, yung niloloko ko. Hindi kita pinalaki para magsinungaling lang sa akin. Patawarin niyo ako, tay. Ang totoo po kay Mang Delfin po ako palaging pumupunta. Ano? Anak naman ng 8 tipaklong, oo. Sa dinami-dami ng lugar na pupuntahan mo, sa pandayan pa talaga. Hala, sige, dumapa ka. Tay, nakikiusap po ako. Huwag niyo po akong paluin, masakit po yan eh. Mas masakit ang panlulokong ginawa mo sa akin. Binalaan na kita, pero ang tigas ng ulo mo. Sige, dumapa ka nang makita mo ang hinahanap mo. Halos patulak akong pinadapa ni tatay. Galit na galit siya at hindi niya pinakinggan ang paliwanag ko. Ganun talaga, mamarusa si tatay kapag napupuno na sa akin. Pero ngayon ko lang siya nakitang nagkaganon. Yun lang din ang unang pagkakataon na ginamit niya sa akin ang kanyang sinturon. Halos 5 palo ang tinamo ko mula sa kanya bago siya tumigil sa pagpaparusa. Ano? Siguro naman magtatanda ka na. Sa susunod na malaman ko pa na nakikipagkita ka sa lalaking yon, ibibitin talaga kita ng patiwarik. Ano po bang dahilan? At galit na galit po kayo sa kanya. Para saktan niyo po ako ng ganito. Basta, ayoko sa kanya. Wala na maraming tanong. Hindi mo siya dapat na nilalapitan. Delikado siyang tao at habulin ang kamalasan. Lahat na napapadikit sa kanya, napapahamak, namamatay at binamalas. Kaya kung ako sa'yo, makinig ka sa mga sinasabi ko. Pero tay, mabuti po siyang tao. At isang sikat naman dirigmang pumapatay ng maraming aswang para ipagtanggol ang baryong ito. Kaya wala po ako nakikitang dahilan para layuan po siya. Wala akong pakialam sa kung gaano kabait ang tingin mo sa kanya. Basta para sa akin, isa siyang isinumpang nilalang. Baka hindi mo alam, nagkukunwari lang siya mabait. Pero sa huli, ipapahamak ka rin niya. Kaya magmula ngayon, hindi ka aalis ng bahay. Hindi ka na makikipagkita sa lalaking yon. Kapag naulit pa ito, sinasabi ko sa'yo, itatakwil kita. Itatakwil talaga kita, Benok. Tandaan mo yan!
Bakit niyo po ba ako pinagbabawalan lumabas ng bahay? Nakita mo naman siguro kanina. Marami na natatagpo ang patay sa kakahuyan. Kaya makinig ka sa akin. Kung ayaw mo masaktan, Pasigok-sigok akong umiyak nang iwan ako ni tatay sa loob ng aking silid. Ikinulong niya ako at mas lalong napuno ng katanungan ang isip ko. Napatingin ako sa nakabukas na bintana, kaya nalaman ko na gabi na ng mga oras na yon. Yakap ko ang dalawa kong tuhod habang nakatingin ako sa labas. Maya-maya pa ay bigla kong naalala si Kuya Nestor. Kumusta na kaya si Kuya Nestor? Kailangan ko siyang makita. Tumayo ako at sumulyap sa nakasaradong pintuan. Maingat akong lumapit sa bintana. Pagkatapos ay nagpalinga-linga sa paligid ng bahay. Tamang-tama. Maliwanag ang sikat ng buwan. Kita ang daan papunta sa bahay ni na Kuya Nestor. Tsaka hindi rin ako hanapin ni tatay dahil ang alam niya, narito lang ako sa loob ng aking kwarto. Likas talaga sa akin ang pagiging matigas ang ulo. Kaya nang gabing yon, tumakas ako. Sa bintana ako dumaan. Maingat akong tumakbo papunta sa kakahuyan. Halos mabingi ako sa lakas ng kabog ng aking dibdib. Ngunit pagsapit ko sa gitna ng kagubatan, bigla akong nakarinig ng malakas na alulong ng asong ligaw. Kaya naman, tumigil ako sa pagtakbo. Hala, ano yun? Bakit may ganun? Natataranta akong nagpalinga-linga sa paligid habang nanginginig ang aking tuhod. Kaya ganun na lang kalakas ang aking sigaw nang maramdaman ko ang kamay na humawak sa aking paa. Ah! Bitiwan mo ako! Tulong! Tulungan niyo ako! Mula sa ilalim ng lupa, bumangon ang isang nilalang. Umaalingasaw ang mabahong singaw ng naaagnas nitong katawan. Umangil ito ng malakas habang hinihila ang aking paa. Sinipa ko siya sa kanyang muka, ngunit hindi niya binibitiwan ang aking paa. Bitaw! Bitiwan mo ang paa ko! Lumayo ka sa akin! Nang hindi binibitiwan ng nilalang ang aking paa, yumuko ako. Ako na mismo ang nagtanggal sa kanyang mga kamay. Kaya lang, malambot ang kanyang balat at lumubog ang aking daliri sa kanyang kamay. Naramdaman ko ang kanyang buto at nang iangat ko yun sa ere, nakita ko ang tila naglalaway na likido mula sa kanyang laman. Dala ng aking takot, malakas akong nagpumiglas at sumigaw. Nang makawala ako, ay mabilis akong tumakbo pabalik sa aming bahay. Ngunit naligaw na ako. Hindi ko na alam kung saan ako patungo. Tulong! Tulungan niya ako! Saklolo! Halos magpaekis-ekis ako sa daan para lang makatakas sa aswang. Pero natigilan ako nang makita ko ang dalawang nilalang na paisa-isa ang hakbang papalapit sa aking kinaroroonan. Umaangil sila. Nanginginig ang kamay at ang kanilang balat. Nakalaylay na parabang tela. Sa kanilang muka, kita ang bungo nila na merong mga uod na lumalabas mula sa loob. Halos mabaliw ako sa labis na takot at panay ang paghingi ko ng saklolo. Nanigas ang aking binti, kaya naabutan ako ng dalawang aswang. Wag! Tigilan niyo ako! Huwag kayo lumapit! Maawa na kayo sa akin! Naramdaman ko ang malamig na kamay ng dalawang aswang. Kaya naman napatakbo ako ng napakabilis na malayang ko na lang na tinatahak ko na ang daan papunta sa bahay ni Mang Delfin. Ngunit bigla akong natisod sa lupa nang humarang sa daan ang kamay ng aswang. Nakabaon ito sa lupa at pilit na umaahon para atakihin ako. Nang maabutan ako ng dalawang aswang na humahabol sa akin, kinalmot nila ako
at tinamaan ako sa likod at dibdib. Napunit ang aking damit at dahil sa sakit, hindi kaagad ako nakabangon. Gumapang ako palayo sa kanila pero hinawakan nila ako sa tigkabilaan kong paa. Naramdaman ko ang pagkuskus ng aking katawan sa lupa kaya mas lalong tumindi ang kirot mula sa aking sugat sa dibdib. Wag! Tama na! Tama na! Saklala! Tulungan niyo ako! Nang mga sandaling yon, nagsisi ako. Kundi sana ako tumakas sa bahay namin, hindi mangyayari sa akin ito. Dahil sa aking takot, ginamit ko ang aking buong lakas na natutunan ko kay Mang Delfin. Sinipa ko sila, kaya nakabitaw sila sa pagkakahawak nila sa aking paa. Nang makabawi ako ng lakas, nilapitan ko sila at binuhat. Ibinarag ko sila sa lupa at kumuha ako ng matulis na kahoy. Yun ang ginamit kong pansaksak sa kanilang katawan. Ngunit hindi sila tinatablan. Kahit tinuhog ko sila ng kahoy, hindi pa rin sila tumitigil sa paggalaw. Nang makahanap ako ng pagkakataon, mabilis akong tumakbo papunta sa bahay ni Mang Delfin. Halos sirain ko ang dingding ng pinto sa lakas ng katok ko. Mang Delfin! Mang Delfin! Tulong! Tulungan niyo po ako, Mang Delfin! Agad na bumukas ang pintuan ng bahay ni Mang Delfin at nagulat siya nang bigla kong pumasok sa loob ng bahay niya. Teka, ano ba nangyari sa'yo? Bakit marami kang sugat sa dibdib? Hindi ko agad nasagot ang tanong na yun sa akin ni Mang Delfin. Sa halip, isinara kong mabuti ang pinto. Habol ang aking hininga habang namumutla ang aking labi. Mang Delfin! Mang Delfin! May aswang po sa ilalim ng lupa! Inahabol po nila ako! Inatake po nila ako! Halika, halika! Maupo ka muna at ihahanda ko mga gamot sa sugat mo. Habang mabilis na inihahanda ni Mang Delfin ang gamot, tuloy naman ako sa pagkikwento. Maya-maya pa ay sinimulan niya ng gamutin ang sugat ko. Pagkatapos ay nagsimula na siyang magtanong sa akin. Benok, ano ang itsura ng mga aswang? Para po silang mga patay na biglang nabuhay, Mang Delfin. Nanggaling po sila sa ilalim ng lupa. Sa gitna po ng kagubatan. Doon ko po sila nakita. Naagnas na po ang kanilang katawan at marami pong uod ng kanilang laman, Mang Delfin. Hindi na rin po sila namamatay. Hindi sila tinatabla ng kahoy na itinara ko sa kanilang katawan. Mang Delfin, ano po ba talaga ang nangyayari? Ano po mga yun? Isa yung sinyalis. Nabuhay na ulit ang hari ng mga aswang. Diyos ko, hindi na tayo magkakaroon ng katahimikan simula ngayon. Nasa panganib na ang baryong ito. Mang Delfin, natatakot po ako. Ano pong gagawin natin? Tsaka si tatay po. Mag-isa lang po siya sa bahay. Ano? Bakit mo siya iniwan? Tumakas lang po ako eh. Pinagalitan niya po ako at pinalo po ng sinturon. Sinabi ko na po sa kanya kung saan po ako pumupunta kapag umaalis ako. Nagtapat na po ako sa kanya. Pero bakit umalis ka pa rin ng bahay niyo? Balak ko po kasi sanang bisitahin si Kuya Nestor. May sakit daw po kasi siya eh. Hindi ko naman po akalain na may makikita po akong aswang. Aray, sobrang sakit po ng sugat ko, Mang Delfin. Huwag kang mag-alala. Kalmot lang naman yan. Mas delikado kung kinagat ka ng aswang. Oh, heto ang damit. Magpalit ka. Dahil kapag nakita yan ng iyong ama, tiyak na mas lalo siyang magagalit sa'yo. Kinuha ko ang damit na iniabot sa akin ni Mang Delfin. Saka ako nagtanong sa kanya tungkol sa mga nilalang na umatake sa akin. Mang Delfin, ano po bang klaseng nilalang ang mga aswang na umatake sa akin kanina?
Amalanig ang tawag sa kanila. Ang mga aswang na muling nabuhay. Walang ibang sandata na makakapatay sa kanila, kundi tanging ang balaraw ko lamang. Kung ganun, ngayon na po ang simula ng pag-aasik nila ng lagim. Tumayo si Mang Delpin at bumakas sa kanyang anyo ang labis na pag-aalala. Oo, Benok. Kaya kailangan mo nang tanggapin ang balaraw. Dahil alam na nila na ikaw ang tagapagmana ng sandata. At kakailanganin na natin ng matinding paghahanda at pagsasanay. Pero paano po, Mang Delpin? Paano po si tatay? Kailangan ko siyang kausapin. Pero sa ngayon, magpagaling ka na muna ng sugat mo. Kaya ko po, Mang Delpin. Kaya ko pong gawin ang pagsasanay natin kahit may sugat ako. Ito na po ang hinihingi ng pagkakataon. Sigurado ka ba, Benok? Tumango ako kay Mang Delpin. Kaya naman, nagmamadali siyang lumapit sa baul. Kinuha niya ang balaraw at iniabot niya yon sa akin. Magmula ngayon, hindi mo na ihihiwalay ang balaraw na to sa iyong katawan. Dahil nasa panganib ang buhay mo. Opo, Mang Delpin. Naiintindihan ko po. Nang gabing yon, ay nagsimula na kami sa pagsasanay ni Mang Delpin. Panatag ang loob ko dahil alam ko na hindi malalaman ni tatay ang pag-alis ko. Kaya namalayan ko na lang na sumapit na ang madaling araw. Wala na palang dapat alalahanin. Mabilis ka natuto sa paggamit ng balaraw. Sabi ko naman po sa inyo madali po ako matututo. Sige na, umuwi ka na. Ingatan mo ang balaraw. Ako nang bahalang kumausap kay Karding para matapos na ang pag-aalala mo. Ipagtatapat niyo na rin po ba sa kanya ang tungkol po sa balaraw? Oo, Benok. Dahil ayoko na nagsisinungaling ka pa sa kanya. Tatanggapin ko kung ano ang sasabihin niya. Panahon na para magkausap kami. Pagkatapos ko magpaalam kay Mang Delpin, tinako ang daan papunta sa bahay. Pero nagulat ako nang makitang bukas ang pintuan. Nag-aagaw ang dilim at liwanag, kaya bumundol ang kaba sa aking dibdib. Dahil kadalasan, tanghali nang nagigising ang aking ama, mas lalo ko nagulat nang makita ko si Kuya Nestor. Kagagaling lang niya sa loob ng aming bahay, kaya itinago ko muna ang balaraw sa aking bewang bago ko siya nilapitan. Kuya Nestor, akala ko may sakit ka. Anong ginagawa mo rito? Lintik na. Saan ka ba nanggaling, ha? Kuya, nanggaling po ako sa bahay ni Mang Delpin. Akala ko may sakit ka. Kaya tumakas ako kagabi para puntahan ka. Kaya lang hinarangan at inatake ako ng mga aswang na amalanig. Kaya napunta ako sa bahay ni Mang Delpin. Sira ulo ka talaga. Palagi ka na lamang gumagawa ng problema. Alam mo ba, na hinanap ka ni Mang Karding kagabi at napahamak siya. Sinaktan siya ng mga amalanig. Sugatan at ginagamot siya ngayon ni Lolo Estong. Ano? Kuya, samahan mo ako. Gusto kong makita si tatay. Huli ka. Sumunod ka sa akin. Mabilis naming tinakandaan papunta sa bahay ni Lolo Estong. Sa daan pa lang ay panay na ang tulo ng luha ko. Patawarin mo ako, tay. Hindi ko po sinasadya. Walang mangyayari kung iiyak ka lang ng iiyak dyan. Bakit kasi tumakas ka pa? Napahamak tuloy si Mang Karding dahil sa'yo. Kumusta siya, kuya? Marami ba siyang sugat? Oo, mabuti na lang at kalmot lang ang inabot niya. Ang hirap kasi sa'yo. Palagi ka na lang nawawala. Napapahamak tuloy ang mga taong nakakasama mo. Bakit, kuya? Nagtatanong ka pa. Nang iniwan mo ako sa minahan, nabagsakan ako ng bato. 2 linggo pala akong walang malay. Itong si Lolo naman, naging maigpit na sa akin. Hindi niya na ako pinapayagang umalis. Lalo na nang mabalitaan niya ang nangyari sa bangkay ng lalaking natagpuan sa kakauyan. Pasensya ka na, Kuya Nestor. Kung iniwan kita doon. Pinauwi kasi ako ni Lolo Estong eh. Ay nako, ano pa nga ba? Nangyari na. Oh, narito na pala tayo. Dala ng pagkasabik na makita ko si tatay
Nauna akong pumasok sa loob ng bahay ni Lolo Estong. Nakita ko ang aking ama na nakahiga sa katre at puno ng benda ang katawan. Nang makita niya ako, pinilit niyang bumangon sa higaan at galit na nagsalita. Nakita mo na kung anong kinailat na nakatigasan ang ulo mo? Saan ka nagpunta ha? Kay Delphine na naman ba? Opo, Tay. Patawarin niyo po ako. Hindi ko naman po alam na merong mga aswang na malanig sa baryo natin eh. Ang balak ko lang naman po sana ay bisitahin po si Kuya Nestor. Pilit na tumayo si tatay at lumapit siya sa akin. Bigla niya akong sinampal ng malakas, kaya natumba ko sa saig. Dahil doon, napatayo si Lolo Estong at bumakas ang pag-aalala sa kanyang muka. Karding! Huwag mo naman saktan ang anak mo! Pero Lolo Estong, nag-usap na po kami ng batang ito. Ang sabi ko sa kanya, itatakwil ko siya kapag nagpunta pa rin siya sa bahay ni Delphine. Pero bata yan, Karding. Talagang nagkakamali. Teka, ano ba ang bagay na nasa sahig? Napako ang aming atensyon sa balaraw na nahulog mula sa pagkakasuksok ko sa aking bewang. Dali-dali ko yung itinago sa aking likod, pero nakita na yon ni tatay. Isang balaraw ang hawak mo, di ba? Sa data yan ni Delphine. Paano napunta yan sa'yo? Ninakaw mo ba yan? Hindi po, Tay. Ibinigay niya po ito sa akin. Ilang beses ka na sa akin nagsisinungaling. Kaya hindi na ako naniniwala sa'yo. Akin na yan. Ibigay mo sa akin ang balaraw na yan. Mas lalo kong hinigpitan ang pagkakahawak sa aking balaraw. Pailing-iling ako habang umaatras palayo kay tatay. Inilahad niya ang kanyang kamay para kunin sa akin ang sandata. Okay na yan. Ibigay mo sa akin ang sandatang yan kung ayaw mo masaktan. Hindi yan dapat na sa'yo. Karding, baka naman nagsasabi siya na totoo. Ang mabuti pa, kausapin mo si Delphine. Wala akong pakialam kay Delphine, Tata Estong. Si Benok ang iniisip ko. Kaya akin ang balaraw, Benok. Sinasabi ko sa'yo, maikli ang pasensya ko. Tatamaan ka talaga sa akin. Sa pagkakataon na yon, ay niyakap ko na ang balaraw at pilit na iniiwas sa aking ama. Mang Karding, ako na lang po magsasauli kay Mang Delphine. Baka kapag nagkaharap po kayo ni Mang Delphine magkagulo pa kayong dalawa. Benok, akin na yan. Sige na, ako na magsasauli kay Mang Delphine. Kuya, hindi ko po ito ninakaw. Kusang ibinigay po talaga sa akin ito ni Mang Delphine. Ang sabi niya po, ako raw po ang sunod na tagapagmana. Ano? Lintik na sinabi niya yun. Anong tagapagmana, ha? Ako raw po ang bagong lalaban sa mga aswang na amalanhig. Kalokohan! Hindi ako makakapayag. Talagang inuubos ng lalaking yun ang pasensya ko. Halika, sumama ka sa akin. Papatayin ko siya sa harapan mong bata ka. Karding, ang bata nasasaktan. Ano ka ba? Talaga masasaktan to sa akin, Tatay Estong. Matagal na ako nagtitimpi ng galit sa ginagawa nila dalawa sa akin eh. Naku, sandali lang. Huwag niyo naman kalag-kalin si Benok. Nakakaawa naman siya. Lester ha, huwag kang makialam dito. Baka akala mo nakalimutan ko na ang sabuatan yung dalawa para lokohin ako. Diyan lang kayo. Huwag kayo susunod. Humanda talaga sa akin ang Delphine na yun. Hinabol na lamang kami ng tanaw ni na Lolo Estong at Nestor. Habang maigpit ang pagkakahila sa akin ni tatay sa aking braso. Mabilis naming narating ang bahay ni Mang Delphine. Inabutan namin siyang nagpapanday ng itak. Nagulat ito sa bigla naming pagdating. Hoy ikaw! Mag-usap tayo! Anong kalokohan ng mga pinagsasasabi mo sa anak ko, ha? Bakit? Hanggang ngayon ba? Kalokohan pa rin ang nangyayari sa paligid mo, ha, Karding? Napakunot ang aking noo. Nagtataka ako sa klase ng pag-uusap nila. Para bang matagal na silang magkakilala. Naramdaman ko ang pagbitiw ni tatay sa aking braso at takma niya sanang kukunin ang balaraw sa aking kamay nang bigla itong napaso at nagtatakang
na patitig sa akin. Tinamaan na lintik. Ano ba nangyayari ha? Bawiin mong balaraw sa anak ko, Delphin. Dahil kung hindi, makikita mo ang hinahanap mo. Pasensya na, Karding. Pero siya talaga ang tagapagmana ng balaraw. Buhay na si Lizardo. Nakabalik na siya. At anumang oras, maaari siyang sumalakay sa ating baryo. At ang aking anak, ang ipangaharang mo sa kanya ha, ganun ba? Kung ayaw mong bawiin ang balaraw at mamamatay lang din naman ang aking anak, uunahin na kitang patayin, hayop ka. Matagal na ako nagtitimpi ng galit sa'yo. Nagulat ako nang damputin ni tatay ang itak sa pandayan at kagad niyang inatake ng taga si Mang Delphin. Ngunit mabilis niyang naiwasan yon. Kaya na makakuha rin ng itak si Mang Delphin ay gumapang na ang takot sa aking buong katawan. Kitang-kita ko ang galit sa malakas na pagpalo ni tatay ng taga sa itak na hawak ni Mang Delphin. Tay! Mang Delphin, tumigil na po kayo! Ano po ba nangyayari sa inyo? Hindi nila ako pinansin. Tuloy lang sila sa pagpapalitan ng taga na hindi naman tumatama sa isa't isa dahil pareho silang magaling. Isang bagay na higit kong ipinagtaka dahil ang buong akala ko walang alam si tatay pagdating sa pakikipaglaban. Para siyang mandirigma na kasing husay ni Mang Delphin. Ngunit nang makita ko na nasugatan ni tatay sa balikat si Mang Delphin, bigla akong nag-alala. Kaya lumapit ako sa aking ama para awatin siya. Pero itinulak niya ako at patuloy siyang umatake ng taga kay Mang Delphin. Layuan mo ang anak ko. Kung ayaw mong pagpira-pirasuin ko ang katawan mo. Hindi ako natatakot sa iyo, Karding. Sinusunod ko lang kung ano ang nakatakda para sa anak mo. Kaya wala ka na magagawa. Tinanggap na niya ang responsibilidad. Nakita mo naman, hindi ba? Nabubuhat at nahahawakan niya ang sandata. Hindi kagaya mo nun na sinubukang hawakan ng balaraw. At hanggang ngayon, nabigo ka pa rin. Kahit kailan, hindi ako magkakaroon ng interes sa isang bagay na sumira sa buhay ko. Kaya dapat sa'yo, mawala na rin. Kagaya ng pamilya ko. Pamilya mo? Pamilyang ipinagpalit mo. Sige, patayin mo ako kung kaya mo. Pero hindi ko babawiin ang balaraw kay Benok. Sa pagpapatuloy ng kanilang labanan, nagulo na ang pandayan. Kasing gulo ng isip ko habang pinapanood ko silang dalawa na naglalaban. Meron akong hindi alam sa totoong dahilan kung bakit gano'n na lamang kalalim ang galit nila sa isa't isa. Pinagmasdan ko ang balaraw at wala na akong nagawa kundi ang gamitin yon sa kanila. Itinaas ko ang balaraw. Lumikha yon ng nakakasilaw na liwanag. Humaba ang talim nito. Saka ako lumapit at pumagitna sa kanilang dalawa. Iniharang ko ang talim ng balaraw sa dalawang talim na nagkikiskisan. Sabay angat ko para tumalsik ang kanilang mga itak. Nagulat ang dalawa sa ginawa ko. Sabi ko tumigil na po kayo! Para kayong mga bata! Hindi ko naiintindihan kung bakit kailangan nyo umantong sa ganito! Ano po ba nangyayari sa inyong dalawa? Pati palang paggamit sa balaraw na ituro mo na rin sa aking anak. Wala ka talagang kwenta. Ikaw ang nagtutulak sa kanyang kamatayan! Tay! Ang tanong ko, sagutin nyo! Ano po ba ang totoong nangyayari sa inyo? Sa tingin ko po, may malalim kayong ugnayan sa isa't isa. Kapatid ko siyang bunso, Benok. Patawarin mo ko. Hindi mo dapat nalaman ito dahil matagal na akong itinakwil ng iyong ama. Dahil ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang ating mga magulang. Pati si Letty, na asawa ko, namatay rin siya dahil sa kapabayaan mo. Wala kang karapatang maging tagapagligtas ng baryo kung ang sarili mong pamilya ay pinabayaan mo. Kung ganun, ito po ang dahilan kung bakit ayaw niyo po akong lumapit kay Mang Delphin, Tay. Oo, tama ka. At hindi magbabago ang desisyon kong yun.
Hindi na siya parte ng aking pamilya. Pero ako, hindi ka nawala sa isip ko, Karding. Kahit kailan hindi kita sinukuan. Wala akong kasalanan. Pareho tayong nawalan. Ang tangi lang na pagkakamaling nagawa ko ay ang tumakas ng walang paalam sa ama natin. Yun ay para gampanan ng aking responsibilidad sa mga taong umaasa sa akin. Marami ka na ililigtas. Napatay mo si Lizardo, pero nawala naman ang aking pamilya. Kaya ang silbi ng pagiging mandirigma mo kung hinayaan mo mamatay ang mga magulang natin. Bumalik na si Lizardo. Buhay na siya, Karding. Buhay nang muli si Lizardo. Kalokohan. Sinasabi mo lang yan para tanggapin ng aking anak ang balaraw na yan. Ang mga aswang na umatake sa inyo, sila ang kampo ni Lizardo. Maaaring hindi ang katawan niya ang nakabalik, ngunit ang kanyang espiritu ay nagsimula na maggasik ng lagim. At ang pruweba ay ang pagkakabuhat ni Benok sa balaraw. Biglang natigilan ang aking ama sa sinabing yon ni Mang Delfin. Mukhang alam din ito ang tungkol kay Lizardo. Mas nagulat din ako sa aking natuklasan sa totoong pagkatao ni Tatay at Mang Delfin. Kaya siyang tagapagmana na sandata dahil nananalaytay sa kanyang ugat ang pagiging dugong panday. Kusa siyang pinili ng balaraw at maluwag din sa dibdib ni Benok ang pagtanggap sa malaking responsibilidad na nakaatang sa kanyang balikat. Kaya wala ka na magagawa kundi ang tanggapin ang nakatakda para sa kanya. Hindi. Hindi ko hahayaan na mapahamak ang aking anak. Baka mapatay na talaga kita sa oras na masaktan ang aking anak. Tay, huwag niyo pong sisihin si Mang Delfin. Wala po siyang kasalanan. Ako po may gusto nito. Ibalik mo na ang balaraw sa kanya, Benok. Kung ayaw mong itakwil din kita, kagaya ng ginawa ko sa kanya. Tay, ayoko po. Mamili ka. Si Delfin o ako? Talaga bang ganyan ka nakasama? Pati ang anak mo, pinahihirapan mo. Ano, Benok? Siya ba ang pipiliin mo? Tay, alam niyo naman po kung gaano po kayo kaalaga sa akin. Patawarin niyo po ako, Tio Delfin. Ngunit, kailangan ko pong bitiwan ng balaraw. Malungkot akong napatingin na ngayon ay Tio Delfin ko na. Nang iabot ko sa kanya ang balaraw, tinanggap niya yon habang bakas sa kanyang muka ang pag-aalala. Mamayang gabi, tiyak na sasalakayin kayo ng mga aswang. Maaaring sa mga oras na to, alam na ni Lizardo kung sino ang tagapagmana ng balaraw. Huwag mo akong lokohin. Hindi na ako naniniwala sa'yo. Halika na, Benok. Umalis na tayo. Hinawakan ng aking ama ang aking kamay at naglakad na kami papalayo sa bahay ni Tio Delfin. Bigla akong nag-alala sa sinabi nito. Paano nga kung sumalakay sa amin si Lizardo? Wala na sa akin ang sandata. Pero hindi ko rin naman kayang sumuway kay tatay. Ayoko na siyang mapahamak ulit nang dahil sa akin. Pagsapit ng gabi ay pabaling-baling ako sa higaan. Panay din ang silip ko sa bintana dahil pakiramdam ko merong mga matang nakatingin sa akin. Kaya pagsilip ko, sakto rin ang pagbungad ng aswang mula sa labas ng bintana. Nakangisi ito na pilit akong inaabot ng kanyang kamay. Tay! May aswang, Tay! Tay! Agad na bumalandra ang pinto sa malakas na pagtulak ni tatay. Mabilis siyang pumasok at inilayo ako sa aswang na nagpipilit na pumasok sa loob ng aking silid. Kumuha si tatay ng itak, saka kami pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Kaya lang, meron na palang naghihintay sa amin doon na dalawang aswang. Nakipagpambuno ang aking ama. Tinaga niya ang kamay ng aswang, ngunit hindi man lang ito natinag. Tay!
Hindi po sila tinatablan ng ordinaryong itak lang. Tanging ang balaraw lang po ang makakapatay sa kanila. Hindi anak! Takot din sila sa asin! Halika, bilisan mo! Kukuha tayo ng asin sa kusina! Agad kaming nagtungo papunta sa kusina. Kumuha kami ng asin at isinaboy namin sa mga amalanhig na nakapasok na sa loob ng aming bahay. Bawat saboy ni tatay ng asin ay sinusundan niya ng taga. Ako naman ay dumampot ng kahoy at nakipaglaban na rin sa mga aswang. Ginamit ko ang aking mga natutunan kay Tio Delfin. Maya-maya pa ay tinamaan ng suntok ng aswang si tatay sa kanyang sikmura, kaya nabitiwan niya ang itak. Agad ko yung kinuha at inatake ang mga kalaban. Tinaga ko ang kanilang leeg. Tama, baka kapag pinugutan ko sila ng ulo, ay mamamatay na sila. Ginawa ko ang pagtanggal sa kanilang ulo, ngunit walang nagbago. Talagang pilit nila kaming inaabot para kagatin. Kahit natanggal na ang kanilang ulo, gumagapang pa rin ang kanilang katawan. Tay, ano pong gagawin natin? Parami na po sila ng parami. Nagpalinga-linga ako sa paligid ng bahay at napako ang aking atensyon sa nilalang na nakatayo sa labas ng aming bakuran. Naririnig ko ang nakakakilabot niyang paghalakak. May balabal siya na may hood, kaya hindi ko makita ang kanyang muka. Pero napansin ko ang kulay pula niyang balat na parabang nagbibitak-bitak. May mga nakalitaw na kulay itim na ugat sa kanyang balat. Ay, tumayo po kayo! Nasa labas po si Lizardo! Ayun po! Nanghihinang tumayo si tatay at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang nilalang sa labas. Sumenya si Lizardo sa mga tauhan. Ganun na lang ang panlalamig ng aming katawan nang sabay-sabay na sumugod ang mga aswang papasok sa aming bahay. May sumisira ng dingding, bintana, maging ng bubong. Hanggang sa makapasok na sila sa loob. Kanya-kanya kaming harap sa mga aswang. Minsan ay tinatamaan ako ng kalmot at suntok sa aking dibdib. Pero hindi ko yun iniinda. Sa dami ng kalaban namin, pakiramdam ko, katapusan na talaga namin ni tatay. Maya-maya pa, ay pasadsad na bumagsak sa sahig si tatay. Saktong pagbalandra ng pinto sa kusina, pumasok si Tio Delfin. Inihagis niya sa akin ang balaraw. Benok! Saluin mo! Agad kong nasambot ang sandata. Kaya sakto, sa paglapit ng dalawang aswang na amalanig sa aking kinaroroonan, ay sinalubong ko sila ng taga ng aking makapangyariang balaraw. Tumama ang talim nun sa kanilang leeg. Nagulat ako nang sumabog ang kanilang katawan at naging buhangin. Nagtataka kong napatingin sa gawi ni Tio Delfin. Tio Delfin, bakit hindi sila nasunog? Naging buhangin po ang katawan nila. Dahil binabalik lamang sila kung saan sila nagmula. Maya-maya lang, magiging abo na sila at sasama sa hangin hanggang sa maglaho. Tsaka si Lizardo, narito siya. Mapanganib siya. Nilapitan ni Tio Delfin si tatay na hindi pa rin nakakabangon dahil sa tinamo nitong sugat mula sa mga aswang. Sa unang pagkakataon, nakita ko na tinanggap ni tatay ang inilahad na kamay ni Tio Delfin para alalayan ito. Itinayo niya si tatay saka lumapit sa akin. Anak, tara na. Tumakas na tayo. Hindi mo pa kayang harapin si Lizardo. Sa muli kong pagtingin sa gawi ni Lizardo sa labas ng bahay, tinanggal niya ang kanyang hood. Lumantad sa aking paningin ang dalawa niyang mapulang sungay, berdeng mga mata at nakakakilabot na pulang mga ngipin. Ngumisi siya at dinuro niya ako na parabang hinahamon niya ako. Kaya naman, bigla kong naisip na tumalon sa bintana para harapin ng tuluyan si Lizardo. Hindi ako natatakot sa'yo! Tayo ang magtuos!
Bago pa man ako makalapit sa kanyang kinaroroonan, sumalubong sa akin ang kanyang alagad. At bawat hakbang ko, iwinawasiwas ko ang aking balaraw. Marami akong napatay sa kanyang mga tauhan. Muli akong napatingin sa gawi ni Lizardo. Akma ko sanang lalapitan siya, pero mabilis siyang lumayo sa akin. Ibinalik niya ang kanyang hood, ngunit para bang nakita ko sa kanyang katauhan ang anyo ni Lolo Estong bago ito tuluyang tumakas. Lolo Estong! Hindi maaari! Hindi siya yun! Imposible! Maya-maya pa ay naramdaman ko na lumapit sa akin sina Tatay at Tio Delfin. Tay, parang nakita ko po si Lolo Estong sa katauhan po ni Lizardo. Huwag kang maniniwala sa mga nakikita mo, Benok. Mas talasan mo ang pakiramdam mo sa nilalang na yun. Sa tingin ko, nakahanap na siya ng bagong malilipatan na katawan. At nililito ka niya. Ano po ang ibig niyong sabihin? Hindi siya ganyang kadaling mahuli. Pinag-aaralan niya ang kakayan ng bagong tagapagmana. Kaya mag-iingat ka, Benok. Simula pa lang ito ng laban. Ang mabuti pa, sa bahay ko na muna kayo magpalipas ng gabi para na rin magamot ko mga sugat ninyo. Hindi na tumutol si Tatay nang sabihin yon ni Tio Delfin. Mabilis kaming nagpunta sa bahay nito. Kaya pagdating namin doon, ay mabilis din kaming ginamot ni Tio Delfin at pinag-usapan ang tungkol sa nakakatakot na kapangyarihan ng hari ng mga aswang na si Lizardo. Tanging ang balaraw lamang ang magagamit natin laban sa mga amalanig. Agasin, masasaktan lang sila pero hindi sila mamamatay. Kaya kakailanganin natin ng pagsasanay at tamang pagpaplano. Pero kuya, mahirap ang... Narinig mo ba yun, Benok? Tinawag akong kuya ng tatay mo. Opo, Tio. Pati sa akin ay napatingin si Tio Delfin. Maluwa-luwa siyang niyakap ako, maging si Tatay na kunwari pang hindi masaya sa muli nilang pagkakaayos na magkapatid. Hindi niyo alam kung gaano ko kasaya sa mga sandaling ito. Sus, kahit kailan talaga ang drama mo. Wala naman akong magagawa eh. Nandito na to. Tsaka iniligtas mo kami kanina eh. Siyempre naman, hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa inyo. Siya nga pala, maiba ko ng usapan. Ang mabuti pa, magpanday tayo ng itak na gawa sa tanso. Di ba ikaw, Karding? Magaling gumawa ng itak na gawa sa tanso. Pambakal lang ako eh. At sabihin mo, tinatamad ka na naman. Natural, panganay ako, di ba? Kapag tinatamad ang panganay, ang bunso ang gumagawa. Ay nako, hindi pa rin nagbabago. Mautak pa rin hanggang ngayon. Nang gabing yon, ay nanood ako kung paanong gumawa ng itak ang magkapatid. Walang mapaglagyan ng saya ang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Kahit sinubok sila ng panahon, sila pa rin talaga ang magtutulungan sa oras ng kagipitan. Pagkalipas ng ilang oras, natapos ni Tatay ang itak na gawa sa tanso. Ibinigay niya yon kay Tio Delfin. Oh, Kuya Delfin, ikaw nang gumamit niyan. Ako na lang sa itak. Ako na lang ang magiging alalay niyong dalawa. Salamat, Karding. Pangako, hindi ko hahayaan na mapahamak si Benok. Huwag kang mangako, kuya. Ang gusto ko, pareho kayong ligtas. Pagsapit ng umaga, ay nagkaroon kami ng hindi inaasahang bisita. Si Kuya Nestor. Sobra ang pag-aalala nito nang malaman ang nangyari sa amin. Mabuti naman pala at walang nangyaring masama sa inyo. Wasak na wasak ang bahay nyo at parang dinaanan ng malakas na bagyo. Kuya, bakit ka nga pala naparito? Si Lolo Estong kasi. Kagabi pa siya hindi umuwi eh. Nagkatinginan kami ni Tatay, maging ni Tio Delfin. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin kay Kuya Nestor
ang nakita ko kagabi. Kaya lang, pinigilan ako ni Tio Delfin sa pamamagitan ng pagpisil niya sa aking kamay. Kagabi, may mga aswang na sumalakay sa bahay ni Benok. Nag-aalala ko, Nestor, na baka nasa panganib din ang lolo mo. Diyos ko, anong gagawin ko? Tulungan niyo po ako, Mang Delfin. Kuya Nestor, wala ka ba napapansin na kakaiba sa kilos ni Lolo Estong? Bakit, Benok? Ano bang ibig mo sabihin? Wala naman. Nag-aalala lang ako. Nitong mga nakaraan na araw, napapansin ko kasi na palagi siyang nawawala sa kanyang higaan tuwing gabi. Iniisip ko na lang na baka naiinip siya, kaya nangangaso siya sa gubat. Nagkakamali ka, Nestor. Matagal nang hindi nangangaso si Tatay Estong. Magmula nang mamatay ang kaibigan niya. Natatay namin ni Kuya Delfin. Po? Ama niyo? Ibig sabihin magkapatid kayo? Oo, Nestor. Ganun na nga. Kaya pala maganang loob sa inyo ni Benok, Mang Delfin eh. Mang Delfin, tulungan niyo po akong mahanap si Lolo. Sige, Nestor. Kami ang bahala. Magtatanong-tanong kami sa mga kababaryo natin at baka nakita nila si Tatay Estong. Kuya Nestor, ako naman ang sasama sa iyo sa paghahanap sa kakahuyan. Maraming salamat, Benok. Tunay nga kitang kaibigan. O paano, tara na. Simulan na natin ang paghahanap kay Lolo. Sige po, Tay. Mauuna na po kami ni Kuya Nestor. Mag-iingat kayo. Huwag kayong magpapagabi sa daan. Susunod kami kaagad kapag nakabalik na kami. Salamat po, Mang Delfin. Tutuloy na po kami. Tumakbo kami ni Kuya Nestor. Papasok sa kakahuyan, pati na ang lugar kung saan ko unang nakasagupa ang mga aswang ay pinuntahan din namin. Inabot kami halos ng 2 oras sa paghahanap kay Lolo Estong, ngunit nabigo kaming mahanap siya. Ang mabuti pa kaya, puntahan natin siya sa may bundok, sa minahan. Doon siya siguro nagpunta. Noong mga nakarang araw kasi, palagi niya nababanggit ang bundok ng minahan. Ganun ba? Sige kuya, doon tayo pumunta. Baka nga nandun siya. Teka, nasa iyo na pala ulit ang balaraw? Oo. Nagkasundo na kasi ang magkapatid eh. Alam mo, ang saya ko talaga, Kuya Nestor. Dahil nalaman ko, natiyuhin ko pala ang panday at hindi ako isang simpleng alalay lang niya. Tagapagmana pa ako ng sandata niya. Mabuti naman kung ganun. Akala ko talaga, masasaktan ka ni Mang Karding eh. Teka, ayun. Natatanaw ko ng kinaroroonan ng minahan. Kaya lang, bakit parang ang tahimik ng paligid? Baka naman, nagpapahinga ang mga minero, kuya. Mas magandang pagkakataon to para malaya tayong malibot ang minahan. Kuya, nakasunod kaya sina tatay sa atin? Nahanap na kaya nila si Lolo Estong? Sana nga, mahanap nila. Bigla kong kinabahan nang maramdaman ko ang kakaibang lamig ng hangin sa paligid, maging ang tono ng pananalita ni Kuya Nestor na para bang hindi naman siya nag-aalala sa pagkawala ni Lolo Estong. Tumigil ako sa paglalakad at napatingin sa kanyang likod. Kuya Nestor, sandali lang. Ano nga ulit ang ginagawa mo kapag natatapos ni Lolo Estong ang pagkakatay ng baboy? Ha? Ano bang klaseng tanong yan? Pambira ka naman. Walang kinalaman yan kay Lolo ah. Meron kuya. Para malaman natin kung saan pa maaaring nagpunta si Lolo Estong. Nagkunwari ako ng mga sandaling yon. Pero ang totoo, nagdududa na ako kay Kuya Nestor. Palihim kong hinawakan ng aking balaraw na nakasuksok sa aking bewang. Humarap sa akin si Kuya Nestor at sinalubong niya ng tingin ang aking titig. Dito lang siya pumupunta sa minahan, Benok. Nagtataka ako eh. Bakit siya pupunta sa lugar na to? Hindi ba't galit na galit siya sa mga minero? Pasensya ka na kuya. Naguguluhan lang talaga ako. Huwag ka na maguluhan. Ang mahalaga, mahanap natin si Lolo Estong. Halika na.
Baka nasa loob siya ng minahan. Nako, baka kung ano na naman ang pinakikialaman niya ron. Kuya, wala dyan si Lolo. Halika na. Ayokong pumasok sa loob ng minahan. Ano ka ba naman, Benok? Hindi ba't magkasama pa nga tayong pumasok sa minahan nang mahuli tayo ni Lolo Estong? Sa pagkakataong yun, bigla akong kinabahan. Napatitig ako kay Kuya Nestor. Iba ang sinasabi niya, kaya mas lalo akong nagduda sa kanya. Kuya, nang pumasok tayo sa balon, anong nakita natin? Pambihira, ang gulo mo naman. Bakit mo ba tinatanong yan? Basta kuya, anong nakita natin nang pumasok tayo sa loob ng minahan habang magkasama tayo? Wala tayong nakita at wala tayong napala. Dahil iniwan mo ko sa ilalim ng minahan. Natakot ka nang dumating si Lolo Estong. Kuya, hindi ako pumasok ng minahan. Ikaw lang ang mag-isang pumasok sa loob ng minahan. Nabagsakan ka ng bato, nawalan ka ng malay. Yun ang sabi mo sa akin. Ano ba sinasabi mo? Pumasok ka sa loob ng minahan, di ba? Umatras ako papalayo sa kanya at tuluyan kong hinugot ang balaraw mula sa akin bewang. Hindi ako pumasok sa loob ng minahan. Dahil sabi mo, ako ang bantay sa labas. Alam mo huwag ka na magkunwari, Lizardo. Alam kong ikaw yan. Alam kong ginagamit mo ang katawan ni Kuya Nestor para may sakatuparan mo ang naudot mong pag-aari sa sanlibutan. Ipagpapatuloy mo ang pag-aasik mo ng lagim. Nang itaas ko ang aking balaraw, lumiwanag yun at humaba ang talim. Dahil nasinaw si Kuya Nestor, unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Humalakhak siya ng malakas habang umaangat ang alikabok sa kanyang paligid. Ano ginawa mo kay Lolo Estong? Nasaan siya? Hindi ko inakasahan na malakas at matalas pala ang pakiramdam ng bagong tagapagmana. Ang tanong ko ang sagutin mo, hayop ka. Nasaan si Lolo Estong? Pinatahimik ko na. Masyadong malakas ang kanyang pakiramdam at nahuli niya agad ako. Kaya inilagay ko lang naman siya sa dapat niyang kalagyan. Pero ngayon, huwag mo nang isipin ang ibang tao. Ang isipin mo kung paano ka makakaligtas sa mga alagad ko. Ang alikabok ng minahan ay nagsimulang umikot sa paligid ni Kuya Nestor na ngayon ay si Lizardo na. Natatandaan ko na lumang sementeryo ang minahan. Kaya isa-isan lumabas ang mga amalanig mula sa mga bitak ng lupa. Kasunod ng malakas na pag-angil ng mga aswang mula naman sa bukana ng minahan. Teka, paano naging amalanig ang mga minero? Sila ang gumising sa aking espiritu na matagal na nananahimik sa simenteryong ito. At ang muling pagliwanag ng sandatang yan ang nagbigay naman sa akin ng lakas para muling mabuhay at makabalik sa mundong ito. Kaya narito ako para ubusin ang lahat ng mga tao. Tikman nyo ang lupit ng aking paggiganti! Mabilis na sumugod sa akin si Kuya Nestor. Sinuntok niya ako at tumama yon sa aking dibdib. Ngunit gumanti ako sa kanya ng taga. Nailagan niya yon, pero sinundan ko siya ng sipa sa kanyang muka. Bumagsak siya sa lupa, pero umatake naman sa akin ang mga amalanig. Hinawakan nila ako sa aking mga binti at braso, kaya hindi ako nakakilos. Bumangon at lumapit sa akin si Kuya Nestor. Sinuntok niya ako ng maraming beses sa aking sikmura, ngunit pinilit kong gumanti. Lumayo siya sa akin, kaya nagkaroon ako ng pagkakataon para atakin ng mga aswang. Tinamaan ko sila ng taga sa kanilang mga leeg. Sumabog ang kanilang katawan hanggang sa maging buhangin. Saka ko hinarap si Kuya Nestor. Sabay kaming napalingon sa pagdating ni Kuya Delfin. Benok, narito na ako! Si Lizardo! Siya si Nestor! Tumalon ng mataas si Kuya Nestor at diretso ang kanyang bagsak sa harap ni Tio Delfin. Naglaban ang dalawa habang ako naman
Binalingan ko ang mga aswang. Bawat tamaan ng balaraw ko, agad na mamatay. Maya-maya pa, sugatang bumagsak sa lupa si Tio Delpin. Lalapitan ko sana siya, pero tumama sa aking tiyan ang malakas na suntok ni Kuya Nestor. Pagkatapos, sinaksak niya ako ng kanyang kuko. Tumama yun sa aking dibdib. Naramdaman ko ang masakit na pagbaon ng kanyang kuko sa aking laman. Alam mo bang ako ang bumutas ng dibdib sa bangkay na natagpuan sa Kakahuyan? At ganun din ang mangyayari sa'yo. Pakawalan mo ang pamangkin ko. Marami ka nang kinuwang buhay sa pamilya ko. Kaya hindi ako makakapayag na magtagumpay ka pa sa pagpatay kay Benok. Mataas na tumalon si Tio Delpin para saksakin ang ulo ni Kuya Nestor. Nakailag ito, ngunit natapyas ni Tio ang sungay ng kalaban. Bumangon ako. Saka ko itinarak sa likod ni Kuya Nestor ang balaraw. Hindi pa ako nasiyahan. Pinaikot ko ang talim nun sa loob ng kanyang katawan. Pagkatapos, umikot ako at sinaksak ko ang kanyang tiyan. Sabay bunot sa talim. Bumulwak ang dugo, kasama ang kanyang laman loob, hanggang sa sumuka siya ng maitim na dugo. Saktong pagluhod niya sa lupa, ang pagdating naman ni Tatay at Lolo Estong. Sa harap nila mismo, nilaslas ko ang leeg ni Kuya Nestor. Kasunod ng pagliyab ng kanyang katawan, sumama sa hangin ang kanyang abo. Ang apo ko! Diyos ko! Alam nyo na hindi na siya si Nestor, Tatay Estong. Matagal nang namatay si Nestor nang mabagsakan siya ng bato sa minahan. At ang Nestor na nakasama nyo sa bahay ay ang espiritu ni Lizardo. Kung hindi namin kayo niligtas ni Carding, malamang patay na rin kayo ngayon. Lumapit ako kay Lolo Estong at mahigpit ko siyang niyakap. Patawarin niyo po ako, Lolo. Kung kinailangan ko po nalabanan si Kuya Nestor. Huwag ka sa akin humingi ng tawad, Benok. Nang matuklasan ko ang katotohanan, nakasama ko si Lizardo. Inihanda ko ng aking sarili sa kanyang pagkawala. Nang magkamalay siya mula sa disgrasya niya sa loob ng minahan, nakita ko kung paano siya pumatay ng tao. Pinagtakluban ko lang siya at pilit na nagbulag-bulagan sa mga nangyayari. Kaya nang ako naman ang iginapos niya at nilagyan ng talim sa aking leg, natanggap ko na hindi na siya ang aking apo. Sa bahay niya mismo, nakita namin si Tatay Estong, nakatali at puno ng patalim sa paligid. Kung gumalaw siya ng mga sandaling yon, marahil nauna pa siya kay Lizardo na napugutan ng ulo. Utang ko sa inyo ang buhay ko. Maraming salamat. Kahit nakangiti si Lolo Estong, halata ko pa rin ang lungkot sa kanya. Kaya nang yakapin ko siya ng maigpit, hindi niya na napigilan ang kanyang pag-iyak. Nakiramay din sina Tatay at Tio Delpin sa pagdadalamhati ni Lolo Estong. Pagkatapos nun, muli naming sinulyapan ang kinaroroonan ng minahan. Saka kami umalis sa lugar na yon. Pagkalipas ng ilang araw, ay ipinagpatuloy namin ang pagpapanday sa mga itak. Muli kong ibinalik ang balaraw sa baul ni Tio Delpin. Hanggang sa ngayon, naaalala ko pa si Kuya Nestor. Hindi ko pa rin maiwasan ang hindi malungkot. Kung hindi sana sa kasamaan ni Lizardo, ay kasama ko pa hanggang ngayon ang Kuya Nestor ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Lubos na nagpapasalamat, Benok. Ang kasamaan, kailanman ay hindi mananaig laban sa puwersa ng kabutihan. Kahit gaano pa siya kalakas, gagawa pa rin ang Panginoong Diyos ng kasangkapan na magagamit natin laban sa kampon ng kadiliman. Pinatunayan din na ang magkapatid na pinaghiwalay ng panahon ay muling pagbubuklo din upang harapin ang pagsubok ng magkasama. Ipinakita rin na ang pagsisinungaling ay walang mabuting maidudulot sa mga taong nagmamahal sa atin ng lubos. Dahil ang taong nagsisinungaling kailanman ay hindi magiging tapat
sa kanyang sarili at habang buhay nahahabulin ng katotohanan.